Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng News 5. Pahayag ito ni Auntie Claire Castro. Binabatikos niya ang mga senator judges. Sobrang galing itong ating Auntie Claire talaga. Oh. Title, hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Binatikos ni Palace Press Officer Yusek Castro ang ilang senator judges na umano'y nakikipagdebate sa witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Payag niya ganito, ang mandato nila kunin ang katotohanan para sa taong bayan, hindi para walisin ang batas. Walisin ang dapat na malaman ng tao para lang pagtakpan ang kalukuhan di umano ng iba. Dagdag pa niya, ang ibinabato nila clarificatory questions. Hindi po sila dapat mag-cross-examine ng witness. Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Oh, ang unang tanong dyan is, anong karapatan ni Auntie Claire na batikusin ang ilang senator judges? Wala naman siyang pinangalanan, but again, sa tono ng kanyang pananalita, siguro ang mga Duterte-aligned senators, kasi dalawa man lang yan ang mga senator judges. It's either gustong matulungan si BP Sara at ma-acquit or it's either gustong makonvict si BP Sara. Yan lang. So, sino ang kanyang binabatikos? Alam nga naman ang batikusin niya sina Bam Aquino. Tingnan niyo ang pagtatanong ni Bam Aquino. Para bang nagmamagaling. Tingnan niyo ang pagtatanong ng magkapatid na tulpo. Klarong-klaro. Risa Hontiveros. In fairness, itong nakarang 2 araw, excuse me, bilib ako sa tanong ni Senator Judge is Ejercito. Pati na rin ang mga paglilinaw ni Presiding Officer Escudero. As in, napakagaling. Lalo na, saludong-saludo ako kay Presiding Officer Escudero. Yung bang tinatawanan na lang niya o kaya nilelekturan niya ang witness, itong COA witness, Wahil. Ang ganda, sabi niya. Alam mo ba yung jurisprudence na binabanggit mo sa parang 8.3, parang may dokumento na isinasite ng witness. Pero hindi niya binasa na may Supreme Court ruling doon na napaka-importante. Walang kaalam-alam ang witness. Kaya i-review mo, sabi niya. Na hindi naman final lahat ang mga findings niyo, dapat pwede pa yang i-appeal. As in, ayun, yun ang dapat tularan, kagaya ni Presiding Officer Escudero, ang kanya katotohanan ilabas. Napakaganda yung pag-preside niya. Sa nakikita ko lang hindi siya pro or anti-Sara, hindi siya ang gusto lang niya is maganda ang pamamalakad. And it's a blessing in disguise na siya ang na halal na presiding officer. Si Senator Escudero, ang tanong, sa inyong pagsusuri, may napatunayan ba kayo na ang pundong in question, confidential funds, ay napunta personal na bulsa ni BP Sara? Ang sagot, wala. Yun lang. Tapos na. Sino pa yung nagtanong na napakaganda? Yung katotohanan lang. Meron bang, I think si Attorney Powa na ito,
Meron bang paglabag sa batas sa joint circular na yan na bawal gastusin o i-clear ang pondo in 11 days? Wala naman po, Your Honor. Si Senator Lacson, maganda rin. Tinanong niya ang security clearance ni Wawamil. Alam niyo, ang security clearance, importante yan sa amin sa military, police. Top secret, secret, confidential, pinakamababa, restricted. So, anong clearance mo? Walang maisagot, wala po. Bakit ka nakaka-access ng mga dokumentong ganyan? Dapat may clearance ka. Wala. Palpak talaga itong witness na ito. But anyway, ganyan naman si Auntie Claire. Pinapakialaman lahat. Akala niya, trabaho pa rin niya yung... Dapat ang magsalita dyan, yung spokesperson ng impeachment court, si Attorney Tungol. Pag tinatanong siya ng media, dapat itong sa Auntie Claire, I'm sorry, wala sa aking, hindi ako karapat-dapat na sumagot dyan dahil that pertains to the impeachment court. Ang akin lang ang palasyo. Ang sasagutin ko lang, yung tungkol sa ginagawa ng Pangulo. Impeachment yan eh. So, dito mo makikita na sa likod ng impeachment na ito ay ang Malacanang. Napakaganda yung direktahang tanong ni Boy Abunda kina Atty. Bundok. Ano bang papel ng Malacanang sa impeachment? Sagot? Silently. Sila ang nasa utak niyan. Silang nagpapagalaw. Ganon din ang opinion ni Congressman Edgar Erese na grand design ng palasyo ang impeachment na ito dahil natatakot sila na pag nanalo si BP Sara sa 2028 ay ipapakulong sila. So Auntie Claire, bago ka magsalita, alamin mo muna ano ang inyong saklaw. Huwag kang batikos ng batikos sa mga senator judges dahil wala kang karapatan. Ganon lang yun kasimple, Auntie Claire. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pakot para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Diri sa panimalay ni Auntie Elinita Barton nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So muuna ni ang iyang atop nga trapal lang nga pagapulihan karon sa gitabang nga yero. So muuna ni ang iyang pagaatopan. Og mauna ni ang gitabang nga yero nga 5 ka DJs og 5 ka D8 nga ilang iatop karon sa ilang balay. Ito ro tali mo na gid raw. Thanksgiving diyan. Nagay mo ron siya man na kay tuwing dugat. Kaya makaagwan pa. Napita buk sa napangumus ka na. Og karon human na gyud sa pag-atok ang ginatabang nga yero. So nindot na gyud nga lantaw. Napulian na tong trapal lang. Pasalamat gid kay ko sa Ginoo. Salamat mi sa Ginoo nga wala gid na mo damha nga kuan ani nga adlaw na ay emergency nga panalangin nga wag gid na mo damha nga karon moabot sa among kinabuhi nga napulihan na gid among kuan balkon nga trapal lang gid sa nga duha mga tawo nga gamit sa Ginoo nga instrumento nga mohatag sa among sin nga makapuli sa among atop nga medyo daot-daot na gyud. Surprise kaayo nga kuan kay wala man gid namo gi tuuhan nga karon moabot di ay. Dako kay namo pasalamat sa Ginoo. Salamat sad sa nag-sponsor ani nga mga tao nga gigamit sila nga instrumento. Nagampo mi nga
more blessings pag yun nga maabot sa ila o tagaan sila sa maing panglawas kanunay aron daghan pag yun nga matabangan nila nga mga tao nga nagkinahanglan sa tabang. So gatuluan na dahil ang inyong sulod. Gatuluan na nagigitulo diha. So pulihan lang ninyo, napulihan na ninyo sa yero. Salamat kayo te. Salamat pud ka.